Subukan mo ito. Subukan mo ito. Bagong medyas mula sa Wencho Leather Factory. Huwag palampasin kapag dumaan ka. Hoy, hinahanap ka ng amo mo. Kuya, bumili ka ng isang pares para subukan. Gongling. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Alam mo ba kung anong oras na? Hating gabi na. Hindi mo pa magawang magbenta kahit isang pares? Bibilhan mo pa ba ng villa si Tian-Tian? Sa susunod na buhay ka na lang tumira sa villa. Tuwing umaga, kailangan kong gumising para mamili. At umuwi lang ako sa hating gabi. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Lahat ng ito ay para makapag-ipon para sa bahay ni Tian-Tian. Nakakabaliw. Ngayon, mas maganda na ang buhay ni Tian-Tian kaysa sa iyo. Siya ay secretary ni Chairman Yu Feng. Nagtatrabaho sa executive level. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo pa maubos ang medyas. Bakit ka nagkukumpara sa iba? Pirmihan mo na ang divorce papers. Tumigil ka na sa pang-iistorbo sa anak kong si Tian-Tian. Hiwalayan ko na. Sa loob ng maraming taon, kumain at gumamit si Tian-Tian ng mga gamit ko. Ano pa bang gusto niya sa akin? Bakit ko siya hihiwalayan? Anong sinasabi mo? Kung wala ako, 20 taon na ang nakalipas, iniligtas kita at pinakain. Patay ka na sana ngayon. Ikaw si Gongling. Sino ka? Siguro nakita mo na ang impyerno. Ikaw si Gongling yun, di ba? Anong ginawa mong kalokohan sa labas? Tignan mo sila. Nakakatakot. Gongling, tignan mo ang ginawa mo. Anong nangyari sa'yo? Manahimik ka, wala kang karapatang magsalita. Sa gitna ng araw, nangahas kang manuntok sa kalye. Bituin ng kapahamakan. Naghihintay sa kanya. Ay, nay. Ako si Gongling. Anong problema? Sa akin ka pumunta. Huwag mong gambalain ang pamilya ko. Young Master. Young Master. Andai po sa buwek kasi sarapin na kita. Tiyo, nagkakamali po kayo. Ako ang tunay mong ama. Nagbibiro ka ba? Isa lang akong nagbebenta ng medyas. Sinasabi mong ikaw ang tunay kong ama? Anong ebidensya meron ka? Anong petsa ako nawala? Anong kulay ng damit ko noon? Anong hawak mo sa kamay mo? June 8, 2001. Jiangcheng Railway Station. Mga 1:30 ng hapon. Nakasuot ng asul na coat. Itim na pantalon. Hawak mo noon ang Ultraman na binili ko. Totoo nga. Kayo nga ang tatay ko. Anak ko. Tatay? Sabihin, Dad, ano ang ginagawa mo? Kumain ng riso? Tatay masyadong ako. At pagkatapos ay kasal. Kasal din ang isang magandang asawa. Ako ay magiging ama. May asawa ang aking anak. Magiging ama pagkatapos ako ang aking lolo. Oh. Kandaskain. Ride kasama ang tatay, dalhin mo ako upang makita. Okay. Maghintay ama, sabihin ko ang kanyang balita. Sino ang nagmamadali? Walang isip, hindi ang aking hindi makatulong asawa. Tumawag sa buong araw. Ang iyong hindi makatulong asawa lamang. Okay, ito. Godfather ay tutulong sa iyo. Hindi, papayagan ko ang isang tao na namamahala sa kanya. Godfather, mahusay ka sa akin. Hindi ako mabuti sa iyo. Sino ang mabuti sa kanya? Salamat, mahal mo ako. At ano ang gagawin natin? Hindi mapigilan, haha. Hindi maabot ang numero na tinatawag mo. Ama, siya ay sekretarya ng Yufeng Group, marahil abalan. Okay, huwag ipaliwanag tatay. Mabuti siya para sa iyo. Okay lang, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Basta alagaan niyang mabuti ang anak ko. Boss, may naghahanap po sa inyo. Kakausap ko pa lang ang anak ko. Wala akong kakausapin. Si Secretary yan ba mula sa Jiangcheng? Secretary yan? Sabihin mo, babalik ako agad? Yung sekretary yan? Yan ansyon, makapangyarihang sekretary ng Jiangcheng. Kilala ni Dada ang mga taong ganito? Anak, parang may importanteng bagay sa kumpanya. Kailangan bumalik ako para ayusin to. Xiaojiang, sumama ka kay Ailing mamaya. Bumili ka ng maraming vitamins para sa manugang ko. Opo, Presidente. Sige, aalis na ako anak. Nakabalik na ako.
Buti naman at nagbalik ka. Ang kapal ng mukha mong bumalik. Hindi ka ba natatakot na hulihin ka? Kasama mo pa ang asawa mo. Ma, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang totoo kasi, Ano na naman? Naglalaro ng baraha sa labas. Tapos, nagkagulo, di ba? Hoy, sino to? San mo na naman to nakuha? Gongling, napakagaling mo talaga. Pinalaki kita ng maayos. Pero nagkaroon ako ng suwail na anak. Kawawa naman si Tian-Tian na napangasawa ka. ma, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpapaliwanag pa? Hoy, bakit mo siya sinasaktan? Negosyo to ng pamilya namin. Sino ka ba? O ang napilitang manugang nahe? Anong drama to ng outsider? Tama na, tumahimik ka. Master, sinaktan ka nila. Pinapunta ako ni Mr. Kim. Ipinadala ulit to ng tatay ko. Baliw na! Huwag kang magdala ng walang kwenta. Sino ang may sabi na hindi ka mamamatay? Mamamatay? Ang tatay mo? Nakita ko na si tatay. Yung mga lalaki kanina, ipinadala sila ng tatay ko. Sekretarya siya ng tatay ko. Nasobrahan ka na yata sa suntok. Tigilan mo na yung kalaruan mo. Para kay Tian-Tian. Magkaiba na kayo ni Tian-Tian. Gets mo? Ang daldal mo. Ikaw na demonita. Kung gusto mong mabuhay si Tian-Tian, pirmahan mo na ang divorce papers. Hindi ko siya hihiwalayan. May anak na kami. I-interview ko siya. Tatanungin kita mamaya. Tian-Tian. Kalokohan yan, bitawan mo si Tian-Tian. Loser, bakit ka bumalik? Hindi ba binigay na ng nanay ko yung divorce papers? Tian-Tian. Huwag mo akong tawaging Tian-Tian, nakakadiri. Hoy, Tian-Tian. Asawa mo ba yan? Ang loser na yon? Aso lang yan na inaalagaan namin. Hayaan mo na siya. Kung hindi namin siya pinulot sa labas nun, siguro nagutom na siya. Talaga? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Narinig mo ba ang sinabi ko? Oh, Alisin mo yung madumi mong kamay. Daddy, okay lang po ba kayo? Sinaktan ka ba ng babaeng to? Paano ka naglakas loob magsalita ng ganyan? Chow Tian-Tian, bakit mo ako pinagtaksilan? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. At ako, matagal na akong kasama si Boss Ann. Wala kang kwenta. Tignan mo muna ang sarili mo. Nagbebenta ka lang ng medyas na mabaho. Akala mo ba gusto kita? Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ako pinakasalan? hoy bata. Huwag kang magpaka-inosente. Tian-Tian namin gustong makakita ng mahina. Haha, hobby namin yan. Gusto ko yan. Nagpapakasaya lang sa asawa ng iba. Haha, ang sarap sa feeling. Gusto ko yan. Ang asawa lang ng iba ang nilalaro. Haha, yung pakiramdam na yon. Paano na ang anak natin? Kaninong anak? Musmos. Nagawa ko na. Walang kinalaman ang anak ko sa'yo. Bahagi ka lang ng kasiyahan. Kahit anak mo'y apelido ko'y dala lang. Ang pogi-pogi mo, Daddy. Mas gusto kita. Maghintay ka ngayong gabi. Aayusin ko siya tapos ikaw naman. Nakakainis, may nakatingin. Naririnig mo ba? Isa kang tagalabas. Umalis ka na. Gongling, hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi mo kayang ibigay ang gusto ko. Ngayon mo pipirmahan ang diborsyo. Hoy, may 1 million sa card. Wala kang ganyang pera sa buong buhay mo. Pirmihan mo ang diborsyo. Magiging iyo yan. Pirmahan na. Ito'y sa'yo na. Chow Tian-Tian, ganun ba kahalaga ang pera? Gongling, kayo lang na mahirap ang nagsasabing walang kwenta ang pera. Dahil hindi mo pa naranasan ang mundo ng mayaman. Kahit lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon, hihiwalayan pa rin kita. Tama ka. Magkaiba talaga ang mundo natin. Hindi ako ang nararapat sa'yo, kundi ikaw ang hindi karapat-dapat. Chow Tian-Tian, simula ngayon hindi na kita guguluhin pa. Mag-iingat ka. Sigurado ako, magbabayad ka sa ginawa mo. Nakakabaliw. Yan, Yufeng, ang tapang mo. Sinong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Para saktan ng anak ko? Xiao Jiang. Ipaalam sa mga nasa baba. Simulan ngayong hapon, bilhin lahat ng shares ng Yufeng Group, lahat ng shares sa secondary market. Ibaba ang presyo ng shares sa pinakamababa at kanselahin ang cooperation sa Yufeng Group. Masusunod po. Wala nang pakikipagtulungan sa Yufeng. Opo, boss.
pa, gusto ko pong magpatakbo ng negosyo. Sige, gaya ng inaasahan sa anak ni Jin Tianbao. Suportado kita, anak. Nakalimutan ko kayong ipakilala. Ito si Tito Yan. Siguro nakita mo na siya sa TV. Magandang araw po, Tito Yan. Mabuting bata, kamukha ng iyong ama, sabihin mo kay Tito Yan kung kailangan mo. Basta't hindi labag sa batas, aayusin ni Tito Yan yan. Salamat po, Tito Yan. Hindi na kailangang magsalita ang pamilya. Kung sa bagay, ang iyong ama ay... Marami siyang naitulong sa akin. Mong mabibihawd. Tama, para kay Jin Tianbao. Hanggat kaya ng pera na ayusin ang problema, gaya ng financial crisis, 10 taon na ang nakalipas. Pa yung nasa crisis 10 years ago ay... Gong, natatakot akong hindi mo alam. Ang pinakamayaman sa bansa ngayon, dating sekretarya ng iyong ama. Ngayon, ang pinakamayamang lalaki sa bansa, dati siyang personal secretary ng tatay mo. Okay, yan. Huwag kang magkwento ng kalokohan sa anak ko. Matanda na ako, kaya nahihiya ako. Ano ang mga plano mo sa hinaharap? Magtatrabaho ka ba sa kumpanya ng pamilya? Hindi pa, Dad. Kaka-interview ko lang sa Zhongfei Company. Gusto ko munang magtayo ng sarili ko. Magaling, anak. Sige, hanggang dito na lang muna ngayon. Hayaan mong ihatid ka ni Xiaojiang. May pag-uusapan pa kami ni Uncle Yan. Nakipagkita sa chairman ng Zhongfei Group. Pinag-spin isang Tony siya acquisition. Xiaojiang, Yang Jenning, bakit ka nandito? para sunduin ka pagkatapos ng trabaho. Sino itong batang to? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ito ang bagong girlfriend na hinahanap mo. Paki mo kung sino ako. Hoy, bata, sino kausap mo? Kailangan mo nang magka-boyfriend. Yang Jenning, huwag kang magsimula. Anong sinabi mo kanina? Jiang Danya, kahit di mo ako gusto, hindi naman kailangan yon. Gawin mo kung gusto mong inisin ako. Yang Jenning, tama na. Lumayo ka. Hoy, bata, sinabi ko bang umalis ka? Alam mo bang nakakaabala ka? Maganda ang araw ko ngayon. Umalis ka na. Kalimutan na natin ang nangyari. Ats, batang to. Gusto mo na bang mamatay? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Tignan natin kung anong gagawin mo. Yang Jenning, Aray! Ikaw, Gusto mo talagang mamatay, no? Tigilan mo. Sinong nanggugulo sa Tianbao Group? Gusto mo bang mamatay? Kuyaning nanggugulo ang batang to. Nakita kong ginugulo niya si Xiaojiang. Humanda ka sa akin. Sinuntok niya ako. Nangahas siyang manggulo sa Tianbao. Paglapastangan to sa Tianbao Group. Linisin mo yan. Kuyaning, pagdesisyonan mo to. No. Salamat binata sa pagtulong. Ning, ikaw na ang magdesisyon para sa akin. Salamat binata, iniligtas niya ako. Jiang, siguraduhin hindi ka mamatay sa basurahan. Ning, anong sinasabi mo? Tumahimik ka, huwag kang magsalita. Ning Chen, alam mo ba ang ginagawa mo? Gusto mo bang maging kaaway ng angkan namin? Ang kanang Yang, hindi ako natatakot. Pwede na ba tayong umalis? Sige. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Kung hindi, mas gugustuhin mo pang mamatay. salamat sa pagtuturo kay Yang Jenling kanina. Ang nakakainis na lalaki na yon. Okay lang. Kung guluhin ka niya ulit, tawagan mo ako. Marunong ako ng kung fu. Bukas ang unang araw ko sa kumpanya. Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na kailangan. Meron akong sariling sasakyan. Pero delikado para sa isang babae na mag-isa. Bakit hindi ka umuwi ng maaga? Gongling, sige. Umalis ka, pulubi. Nakabangga ka na nga lang. Ginawa ng gobyerno ang daan. Hindi ito bahay mo. Kung sinong nauna siya ang masusunod. Sira ulo, bilisan mo.
malapit na tayong malate. Late pa sa unang araw ng trabaho. Narinig mo ba? Binili na ang kumpanya. Alam ko na yan. Nasa departamento pa rin natin ang anak. Talaga? Bakit wala akong alam dito? Hindi mo ba alam? Di ba't ikaw yung pulubi kanina? Oh, ano na ngayon? Anong ginagawa mo dito? Ibibigay ko na lang ang angpaw. Umalis ka na dito. Bawal ba akong magtrabaho dito? Makakatrabaho ka namin? Dagdag pa sa problema. Hindi. Ang malas ko naman katrabaho to. Hindi ka ba tinuruan ng asal? Mabait ako sa lahat. Maliban sa'yo, kawawa. Kung katrabaho mo ako, dapat mag-alang ka. Magpasalamat ka na lang. Anong ingay yon? Korporasyon ito. Hindi ito bahay nyo. Wala akong pakialam sa problema nyo. Simula nang pumasok dito, kailangan sundin ako ng tauhan ko. Kung hindi, mag-empake ka. Lumayas ka. Pasensya na. Swerte mo, bata. Hindi kita papansinin ngayon. Tumahimik. Ipapaalam ko na ngayon. Siya ang bagong presidente ng Zhongfei Group. Palakpakan natin siya. Jiang Danya, bakit ka nandito? Siguro narinig mo na ang balita. Zhongfei Group, kinuha ng Tianbao Group kahapon. Pangalawa, may isa pa akong iaanunsyo. Ang young master ng Tianbao Group ay magiging bahagi ng business department. Kuya Liu, tama ba? Si Mr. Xiao mula sa Tianbao Group ay mapupunta sa department natin. Paano ko naman malalaman? Nagpakita pa naman ako ng ugali kanina. Hindi ito maganda. Yung nerd na nakita natin kanina? Imposible. Ang young master ng Tianbao Group nagmamaneho ng motor papunta sa trabaho? Susunod pakinggan natin ang chairman, ang kanyang talumpati. Hello, ako si Jiang Danya, ang bagong chairman ng Zhongfei Group. Umaasa ako na lahat kayo ay magtatrabaho ng mahusay. At isa pa, sana maging maayos ang lahat kay Mr. Xiao. Okay, iyon lang ang masasabi ko. Magtrabaho na tayo. Walang kwentang bata. Nakita mo ba? Ang batang yon nginitian ako ng chairman. Mag-ingat ka. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Anak siya ng chairman ng Tianbao Group? Hindi, kailangan kong hanapin si Mr. Xiao para maitama ang nagawa ko. Oh, talaga? Kung ganun panonoorin ko, paano mo ako mapipigilan? Baliw, bakit ka sumisigaw? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang... Walang kwenta. Bakit ka sumisigaw? Sino nagbigay sa'yo ng karapatang sumigaw dito? Akala mo bahay mo to? Kanina lang. Ano, sinasabi ko, ikaw mismo. Ikaw nga, trabahador ka lang. Hindi sumusunod sa mga patakaran. Huwag kang umasang makakatanggap ka ng sahod. Okay, kahit sumigaw ako, anong karapatan mong kaltasan ang sahod ko? Sapat na ba? Manager ka lang pero ang yabang mo. Paano pa kaya yung mga executive? Binili na ng tatay ko ang kumpanya. Sa estado na to, ilalantad ko ang mga buhaya dito. Anong tinitingin-tingin mo? Bilisan mo at magtrabaho ka na para sa akin. Sir, tignan niyo ang ginagawa ko. Nasiyahan ka ba? Sir, gago to. Akala mo anak ako ng Tianbao Group? Hindi masama. Hindi masama, pero hindi pa rin sapat. Huwag kang mag-alala, gagalingan ko sa susunod. Anong tinitingin-tingin mo? Magtrabaho ka? Sir, mauna na po ako. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Okay, alam ko. Hoy, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Patawarin kita. Alam mo ba kung sinong hinahamak mo? Lumuhod ka at magmakaawa at patatawarin kita. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa ospital. Anong sabi mo kanina? Ang lakas ng loob mo. Tatawagan ko ang tatay ko ngayon din. Sasabihin kong tanggalin ka agad. Sige, subukan mo. Bakit hindi siya natatakot? Kahit galing ka sa Tianbao Group, di mo siya kaya? Akala mo hindi ko kaya? Aray! Excuse me, sino si Gongling? Ako si Gong Ling. May kailangan ka sa akin? Sumama ka sa akin. May itatanong ang presidente sa'yo. Xiao Jiang, may kailangan ka sa akin? Okay, naintindihan ko. Hoy, huwag kang umalis. Hoy bata, buti na lang. Nakita mo ang presidente, bakit hindi ka bumate? Magandang araw po, Presidente. Pinatawag mo ako. May problema ba? Naalala mo ba ang nangyari kagabi? Kagabi?
Hoy, hindi siya yun. Si Yang Jennings ang yun. Sinuntok mo ang mukha niya kagabi. Presidente siya ng Hualin Group at panganay na anak ng pamilya Yang. Hindi niya papalampasin ito. Mag-ingat ka sa paglabas mo. Oo, mag-iingat ako. Wala na. Mauna na ako, magtatrabaho pa ako. Paalam po, Ginoo. Okay ka lang ba? Ting-ting, ang galing mo. Ang galing mo, Ting-ting. Pagbalik ko, ipapataas kita sa pwesto. Nagsusumikap ka talaga. Oh, ang sarap. Anong ginagawa niyo dyan sa loob? Sinong nagpapasok sa'yo? Hindi mo ba alam na bawal pumasok sa kwarto ko nang walang paalam? Oras ng trabaho ngayon. Anong ginagawa ninyo? Lagot. Anong kalokohan to? Umalis kayo, istorbo. Liu Yating, pinadala ka ng kumpanya para maging manager, hindi para magmasahe ng paa ng iba. Anong pakialam mo kung sinong minamasahe ko? Anong pakialam mo? Hindi ka ba nahihiya? Manager ka pa naman. Bakit ako mahihiya? Kilala mo ba siya? Siya ang young master ng Tianbao Group. Nagpa-foots pa sa young master, isang malaking karangalan. Basura. Nangingialam. Narinig mo ba? Huwag mo akong inisin. Ako na ang bahala ngayon. Anong ginagawa niyo sa kumpanya? Liu Yating, pinapatawag ka ng chairman sa opisina. Anong tinitignan niyo? Magtrabaho na kayo? Swerte mo. Hintayin mo ako. Tingnan mo to. Zhao Tiantian. And Yu Feng. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Kaso, binili ang Zhongfei Group kahapon. Mahigpit ba ang mga inspection ngayon? Basta manalo ka sa proyekto. Ayos lang. Pero may paraan pa rin. Basta manalo ka sa proyekto. Gawin mo kahit ano. Sabihin mo lang. Ang totoo, madali lang to. May mga libangan na rin ako. Basta manalo ka sa proyekto. Kahit biruan lang, makukuha mo. Ninong, Tumahimik ka. Paano mo nasabi yan? Mananalo ba ang ninong mo sa proyekto? Depende sa performance mo mamaya. Okay, umalis ka na. Masama kung may makakita sa'yo dito. Basta manalo ka sa proyekto, Ning. Lilibre kita ng espesyal na pagkain. Hahaha. Gongling, anong ginagawa mo dito? Gongling, ano ang ginagawa mo dito? Saan ako? Mahalaga sa iyo. Gongling, natapos kami. Huwag mo muling abalan. Nakakagambala, candle holder candler. Sa tingin niya ang kanyang sarili masyadong mahalaga. Bakit ka dumating sa akin? Sa tingin ko mahahanap ko ako tulad nito. Babalik ba ako? Nag-iisip ka tungkol sa mga candles. Dumating ako sa trabaho at hindi ako magiging tool upang gumawa ng pera para sa sinuman o ibenta ang katawan. Crazy hobo siya bumalik sa akin. Subukang magsalita muli kung ito ay kakayahan. Nakikita mo? Young bastard ang Pangulo ay tumakbo upang kunin ako. Hindi ba siya talagang kinuha sa iyo? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi, kailangan kong tanggapin ka. Puti ka ba? Anong paglalaro? Kung pumunta sa akin, bukas ay kailangan mong magbalok upang mag-order sa kumpanya sa buong araw. Okay, kumusta ka? Kung hindi ako, dandang beses ko katuhod at tatawagin mo ang lolo. Normal ngunit isang lalaking ordinaryo pero sobra ang tiwala. Nabalitaan ko, may magandang restaurant dito. Ang pangalan ay The Invincible Oyster. Gusto mo bang subukan natin? Sinong nagpapasok sa'yo sa kotse? Bumaba ka. Huwag kang magbiro. Sinong magbibiro sa'yo? Bumaba ka na ngayon din. Pag di ka bumaba, tatawag ako ng security. Magkita tayo sa parking lot. Naghihintay ako sa'yo. Kasi abala siya. Pabalikin mo na siya. Tapos magkita na lang kayo sa ibang lugar. Ah, ganun ba? Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Anong gusto mo? Hindi mo kailangang ipaliwanag ito sa akin, di ba? Kailangan ba yun? Hoy, pakinggan mo muna ako.
nandito ka lang pala. Anong tinatawa-tawa mo? Wala. May naalala lang akong nakakatawa. Xiaojiang, bakit wala ka pa? Naghihintay na ang lahat sa'yo. Hindi na ako pupunta, may iba akong gagawin. Paano nangyari yon? Alam mo naman pala. Sino ang nag-imbita sa lahat ng kaklase? Paano kung hindi ka pumunta? Okay lang. Di ko na alam gagawin ko. Samahan mo na lang ako. Okay, sige. Hey! Narinig mo ba ang balita? Ang pagtitipon ngayon, Kun Jiang, maghanda sa espesyal na Jiang Tanya. Sino ang hindi? Kung meron ako ng kanyang mata, hindi mo kailangang mabuhay tulad nito. Ito ay talagang nakakainis kaysa sa iba. Sa tingin mo, maaari akong maging bituin ngayon? Tingnan mo ako ngayon. Mageng. Oh, hindi ba ito isang magandang babae na Jiang? Kalimutan ng payo, ito ay... Ako ay kaibigan. Oh, siya ang aking kaibigan. Tinawag ko ang Jiang Noi, ang aming pagtitikan. Kumuha ng isang tao sa labas. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya isang labas. Hindi isip. Alam na alaman. Hindi ako pupunta kung hindi ka pumunta. Dalhin kita sa bahay. Bakit? Ito ay dahil kasama ang trabaho ngayon. Jiang Xiao Chairman ng Wanan Group. Halika sa Jiang Noi lalo na. Siya ay labas. Walang karapatan sa koordinat. Siya ang aking kaibigan. Huwag magsalita muli tungkol sa kanya. Babala ko sa iyo. Huwag kang magsalita tungkol dito. Kung hindi magtatapos ng maayos. Jiang, sa wakas dumating ka, hindi ka nagpaalam. Sana hinayaan mo akong sumundo sa'yo. Halika, maupo muna tayo. Jiang, ito ang... Kaibigan ko. Jiang, sasabihin ko sa'yo, huwag kang makipagkaibigan sa masasamang tao. Sa panahon ngayon, lahat tayo ay mayroon nito. Huwag kang magpaloko. Jiang Wei, walang pakialam kung sino ang gusto kong maging kaibigan. Jiang, gusto lang ni Ji Jiang ang iyong ikabubuti. Paano mo siya nasasagot ng ganyan? Si Ji Jiang ang chairman ng Wanan Group. Isa siyang rising star sa negosyo. Bakit kanya sasaktan? Huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Bata pa siya at walang alam. Oo nga. Kamusta na kayo pagkatapos ng graduation? Sino ang makakatalo kay Ji Jiang? Malaki na ang kanyang posisyon ngayon. Magtulungan tayo. 'Di ba? Oh. Jiang, cheers. Pakiusap, alagaan mo ang mga kaibigan namin. Okay. Napansin mo ba? Gumaganda si Jiang araw-araw. Siya ang beauty queen nung nag-aaral pa tayo. Hindi lang siya maganda ngayon, isa na siyang eleganteng dalaga. Wang, tignan mo. Si Jiang at Jiang na magkatabi. Mukhang magkasintahan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Siguro si Jiang may boyfriend na. Jiang, cheers! Pasensya na, hindi ako pwede uminom ngayon. Jiang, nagkasama tayo sa school. Nakakasira ka ng ambience. Siyempre, Jiang, bakit hindi ka umiinom? Hindi naman sa hindi ako umiinom. O ayaw, bakit hindi ka uminom kasama si Mr. Zhang? Jiang, tama. Uminom na ako para kay Xiaojiang. Gongling. Akin yan. Sinong nagpayag sa'yo uminom? Hindi ka pwedeng uminom ngayon. Inubos ko na ang para sa'yo. Bata, magaling ka palang uminom? Hindi ba ako magaling uminom? Uminom ka sa harap ko. Jiang Wei, itigil mo na yan. Sumusobra ba ako? Bakit nakikialam ka? Kinakausap kita. Bingi ka ba? Hindi ako inom ngayon. Anong magagawa mo sa akin? Hindi inom. Patayuin ka namin ngayon. Matulog ka sa sahig. Aray, ang iba, walang kakayahan. Gusto pang gayahin ng iba. Hindi na pwedeng bumaba sa entablado. Padilla. Jiang, isang baso lang yan. Huwag kang ganyan. Ako na lang iinom. Hanggat nandito ako, walang pwedeng magpainom sa'yo. Bata, hindi na kita matiis. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan. Kung luluhod ka ngayon at tatawaging lolo. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan. Lumuhod ka lang at tawagin akong lolo. Papakawalan kita ngayon. Jiang Wei, itigil mo na ang drama. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. At ikaw, Jiang Tanya. Malanding babae. Nagpapanggap ka pang dalisay. Swerte ka at nakipag-toast ako sa'yo. Bakit ka nagpapanggap sa harap ko? Jiang Tanya. Tignan mo nga ang sarili mo. Galit na si Jiang sa'yo. Jiang, huwag kang magalit sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Umalis ka na. Anong problema mo? Hoy, kinakausap kita. Bingi ka ba? Ngayon ka luluhod.
Tingnan natin kung gaano kakatapang para pilitin akong lumuhod. Basura ka lang. Kailangan mo pa bang maging matapang para matuto? Si Jiang ay presidente na ng One Group. Madali ka lang durugin. Anong laban mo sa kanila? Kung presidente ka, pwede mo na kaming apihin. Oo, basta gusto ko, apihin ko kahit sino. Hanggat gusto ko, kahit sino pwede mong bulihin, kasama na siya. Umalis ka na ngayon. Kung hindi, hindi ka mamamatay ng maganda. Paano kung hindi ako umalis? Sinusubukan mo ba akong saktan? Sinaktan mo talaga ako! Anong masama sa pagsuntok sa'yo? Hindi ginto ang mukha mo. Gusto mo bang mamatay? Pwede mong bulihin ang iba pero hindi ka pwedeng ibuli. Kung ganon, huwag kang magreklamo. Magdusa ka sa impyerno. May pera ako. May kapangyarihan ako. Paano ako mapapantayan ng mga mahihirap? Subukan mo. Kaya kong sirain ang pamilya mo. Gawin mo. Tigilan mo na ang pagkukunwari. Okay. Matagal na walang nagsalita sa akin ng ganito. Sigurado kang mamamatay. Jiang Wei, ang dami mo ng problema. Ang tatay niya ay si Jin Tianbao. Ang batang master ng Tianbao Group. Gusto mo bang maging kaaway ng Tianbao Group? Ano? Ang Tianbao Group ang pinakamalaki sa Huaxia. Anak siya ng Jianbao Group. Tapos na. Kasalanan mo to lahat. Gusto mong makipag-inuman kay Jiang. Ngayon bagsak na tayo dahil sa'yo. Tumahimik ka. Gago, ikaw naman Jiang Tanya. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Walang anak ang chairman ng Jin Group. Walang sinasabing anak. Huwag mo akong lokohin ng ganyan. Huwag mong banggitin si Jin Tianbao. Hindi siya pupunta, hindi kanya matutulungan. Talaga? Gusto kong makita. May taong hindi ko kayang tulungan? Talaga? Gusto kong makita yan. May mga taong hindi ko kayang tulungan. Boss. Papa, bakit kayo nandito? Hindi ka umuwi para kumain? Ayaw kong kumain ng mag-isip ka kaya ba niyaya ko ang mga kaibigan? Di ko akalaing may sisigaw sa akin. Masama kang tao. Alam mo ba kung gaano kalaki ang problema? Papa, bakit kayo nandito? Kung hindi ko natanggap ang mensahe, sira na sana ang Jiang dahil sa'yo. Problema. Nasa kumpanya ako buong araw. Wala akong pinuntahan. Anong problema? Hanggang ngayon, nagkukunwari ka pang walang alam. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang tagapagmana ng Tianbao. Paano mo nagawang inisin ang tagapagmana? Papa, anak mo ako. Tulungan mo ako, Papa. Umalis ka. Wala akong anak na katulad mo. Mag-sorry ka sa kanya. Kung hindi, walang tutulong sa'yo. Hindi, Mr. Gong. Mr. Gong, nagkamali ako. Nabulag ako. Tama na. Bakit mo pa sinasabi kung hindi ako tagapagmana ng Tianbao, kundi ordinaryong tao? Kung hindi ako si Xiao mula sa Tianbao Group ngayon, kundi isang ordinaryong tao, sa tingin mo ba palalayain mo sila? Kung palalayain mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Okay, gusto mo bang pilitin ang mga tao na uminom? Kung mauubos mo yan sa isang lagok, patatawarin kita. Pwede na ba akong umalis ngayon? Mag-sorry ka sa kanya. Sorry po, Miss Jiang. Hindi ko dapat pinilit kang uminom at ginawa sa'yo yon. Nagkamali ako. Tama na, Gong. Palayain mo na siya. Umalis ka na. Tandaan mo, wag na wag kang magpapakita. Salamat po, Mr. Gong. Salamat. Salamat po, Mr. Gong. Pakiusap, palayain mo ang walang utang na loob kong anak. Sorry po, Mr. Jin. Nagkamali ang batang yan. Hindi ako makikialam sa usapan ng mga bata. Hayaan nating ayusin ito ng mga kabataan. Okay, umalis na kayo. Hintayin niyo munang makauwi. Tuturuan ko ng leksyon ang walang utang na loob kong anak. Bakit kayo nakatayo pa? Umalis kayo! Huwag kang mag-alala, hindi na nila kayo guguluhin. Oh, maraming salamat. Hindi pa kayo kumakain ng hapunan, di ba? Ililibre kayo ni Papa ng masarap na pagkain. Hoy. May mga tao mula sa grupo ng boss na naghahanap sa'yo. Sino? Hindi ba nila alam na kumakain? Boss, may bisita po galing sa grupo.
Sino yan? Hindi ba nila alam kumakain ako? Si Secretary Yan. Bakit hindi mo agad sinabi? Hello? Yan? Kuga, galing mo pumili ng oras at kakain sana kami ng anak ko. Haha. Oo nga. Sige, babalik na ako ngayon. Anak, may importante sa kompanya. Kailangan nang umalis ni Papa. Umuwi muna kayo, okay? Ito ang invitation sa art exhibit bukas. Sakto, holiday bukas. Pasyal kayo ni Xiaojiang, bumili kayo ng gusto ninyo. Salamat po, Papa. Okay. Alis na si Papa. Ang sarap magkaroon ng... Magsisimula na ang subasta. Bakit wala pa si Gong? Hindi naman siguro aksidente, nandito lang pala. Eto na ako. Okay. Hindi ba't ang mabait kong kapatid? Hindi ka ba sekretary sa ibang kumpanya? Paano ka nagkaroon ng oras para magsubasta? Wala kang pakialam kung nasaan ako, di ba? Nagbibiro lang ako. Bakit ka pa rin galit? Tanong ko lang, bakit di ka nagpakita? May mga tao sa labas. Hindi ka ba natatakot sa chismis? Huwag mong kalimutan si Jenning. Kung sino ang kasama ko ay personal. Wala itong kinalaman sa pamilya Jiang. Huwag mong isipin na di ko alam plano mo. Kaunting araw na lang birthday na ni Papa. Gusto mo lang kunin ang huling ari-arian. Para baguhin ang isip ni Papa. Managinip ka. Tama. Nandito kami para sa huling ari-arian. Ang mga gamit mo ay hindi lalagpas ng 200 yuan. Lansin, huwag kang bastos. Bastos? Papatunayan ko sa'yo, nagdududa ako kung paano siya nakapasok. Alisin niyo siya dito. Palabasin niyo na siya. Anong nangyayari? Siguro nakalusot siya. Paalisin niyo siya, tingnan natin kung paano mo siya aalisin. Ang ginong ito? Ipakita ang imbitasyon mo. Hindi totoo yan. Sinong nagpalusot sa'yo? Lumayas ka? Hindi peke ang imbitasyon na to. Wala kang karapatang humusga. Paano ako maloloko ng mata ko? Sa mga nakaraang auction, puro silver ang imbitasyon. Walang gold na imbitasyon. Nakakatawa naman. Jiang, girlfriend mo ba yan? Hindi pa alam ang kulay ng imbitasyon. Ang kapal ng muka. Gusto mo na bang mamatay? Langsi, tumahimik ka. Hindi peke ang imbitasyon na to. May mali dito. Jiang Tanya, kung sabi mong hindi peke, anong garantiya mo? Salita lang ba yan? Galing sa tatay ko ang imbitasyon na to. Hindi to peke. Tawagin niyo ang manager para makumpirma. Nasa harap na nga. Lumayas ka. Anong ingay yon? Manager Zhang, kaya ko na to. Bakit kailangan mo pang bumaba? Sino nagsabing may gold card siya? Ayun siya. Pumasok siya gamit ang gold card. Pero umasta siyang walang modo. Pwede bang makita ang imbitasyon mo? Ito talagang mga tao. Nagmamagaling. Mukha namang mahirap. Susubukan pang makapasok dito. Lumabas ka. Ikaw ba ang manager o ako? Nasa harap mo na nga, di pa makilala. Paano ka magiging leader niyan? Manager, baka mali po ang basa nyo. Silver lang ang mga card dati. Pero nung nagbukas ng auction room, ang founder ang gumamit ng gold card. Basic knowledge to. Hindi mo alam? Totoo ba yung card niya? Mukhang mawawalan ka na ng trabaho bilang head of security. Anong tinitignan mo? Umalis ka na. Mr. Gong, tignan mo. Okay ka ba sa resulta? Kung walang nanggulo, hindi sana ganito kagulo. Matagal na tayong naghihintay. Pumasok na tayo. Mr. Gong, dito po. Mabuti na lang at nabisuhan kami. Kundi masisira ang mga gamit. Mga ginigiliw na panauhin, maligayang pagdating sa aming auction ng paintings. Ang unang item para sa ngayong araw ay isang 7-carat natural sapphire diamond ring, imported from Sri Lanka. Starting price is 1 million baht. Minimum bid increase of 100,000 baht. Hindi inaasahan para sa isang painting auction. Ang unang bagay na inilabas ay isang natural sapphire diamond ring. Gusto mo ba? Oh, gusto ko. Kung gusto mo, bilhin mo. Kuya Jenning, napakabuti mo sa akin. Mas mukha kang may rason kaysa sa ate mo. 1 milyon. Si Yang Zhening pala yan. Nahulog na siya sa singsing na ito. Patay na, mukhang huli na tayo. 2 milyon. Sino ba tong batang to? Nangahas na hamunin si Yang Zhening. Siguradong baguhan yan. Ngayon pa lang talaga magsisimula ang laban. Sino ba itong hindi marunong gumalang? Tingnan natin kung sino ang mangangahas magbid.
Ikaw na gangster, hindi mo ba alam na sing-sing ko to? Nakakatawa, gusto ko. Bata, hindi mo ba alam na ito ang paborito kong sing-sing? Nagkataon na gusto ko rin ang sing-sing na ito. Bakit siya? Ang buong katawan mo ay nagkakahalaga lang ng 200 yuan. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat, hindi ikaw ang magdedesisyon. Sinabi ko ng hindi, di ba? O magdidikta ang isang mahirap na tulad mo? Jang, subasta ito. Bakit hindi mo hayaang magbid ang iba? Manahimik ka, Jiang. Anong ibig sabihin nito? Nakaupo ka sa labas? Huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Ikaw pa rin ang fiancé ko. Yang Jenning, bakit mo pakialaman kung sino ang gusto kong kasama? At hindi ako kailanman magpapakasal sa'yo. Jiang Tanya, huwag kang maging walang hiya. Mapalad ka na pinansin ka ni Kuya Jenlin. Bakit ka nagmamataas? Maging tahimik po tayo. 3 million, 6 million, 7 million. 14 million. Sinasadya mo bang kalabanin ako? Ang pagbili ng mga bagay gamit ang pera ay tinatawag na paglaban? Ganito ka bumili ng mga bagay. Magkano ang dapat kong bayaran? Sinabi mo na dodoblehin. Sa tingin mo ba mayaman ka na? Dito, anumang makita ko? Hanggat gusto ko, walang makakaagaw nito. Talaga, totoo ba? Susubukan kong agawin ngayon. Bata, matapang ka, ha? Ikaw ang una na nagsalita sa akin ng ganyan. Huwag mo na subukan para malaman mo ang hangganan mo. 28 million. Gusto mo bang dumoble, di ba? Ngayon, ipakikita ko sa'yo ang tunay kong kaya. 28 million? Baliw ka na ba? Sobrang taas para sa sing-sing na yan. Anong alam mo? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Galit na galit si Yang Jenning sa kanya. Tumaas ang presyo ni Yang Jenning at dumoble siya agad. Gong Ling, ayaw na namin. Marami na akong nakilalang ganyan. Mahirap pero gustong gayahin ang iba. Yang Jenning, tama? Paano kung bibilin ko ang sing-sing na iyan? Anong karapatan mo? Ikaw na mahirap, saan ka kukuha ng pambili? Gagamitin mo ang bibig mo? Sasabihin ko sa'yo, kung makabili ka, tatawagin kitang lolo ng 3 beses. Pero kung hindi mo kaya, luluhod ka sa akin ng maganda. Matapang ka ba hanggang sa magsara? Kung hindi mo kaya bilhin, lumuhod ka at igalang ako. May lakas ka bang tumaya hanggang dulo? Hindi ko tatanggapin ang iyong apo. Bata, naghahanap ka ba ng kamatayan? 48 milyon. 48 million? Ganun ba siya kayaman? May napalampas ba ako? Tataas pa ba ni Yang Jenning ang presyo? Imposible. Sobrang pobre niya, paano siya yayaman? Unang tawag, 48 million. Pangalawang tawag, 48 million. Mukhang may natalo na. Kuya Jenning, susuko na ba tayo? Tumahimik ka. Bata, akala mo ba panalo ka na? Sinabi ko na, ang gusto ko, dapat kong makuha. 76 na milyon. 96 million, iyon ang pinakamataas na presyo. Ang ilan, nagsasalita ng walang kabuluhan. Malapit na siyang bumaba sa entablado. Gusto mo bang magsubasta? Ngayon, magsubasta ka hanggang magsawa. Yang Jenning, titigil ka na ba? Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Gusto niyang magsubasta. Ngayon, magsubasta ka hanggang mamatay. 180 million. Sundin ang gusto mo. Wow, 180 million. 180 million. Wow, 80 milyong baliw ba ang bata na ito? 180 milyong beses, 180 milyong segundos, 180 milyong ikatlon pagkabati sa yogong nananalo ng unang awok. Yang Jenning, kaya madali. Upang ibalik ang salita, tama? Ano ang ibig mong sabihin? Naalala ko ang isang tao basta sinabi na kumuha lamang ng larawan ito. Tinawag ko ang aking lolo 3 beses bago ang lahat. Hindi ko nakakalimutan kung gaano mabilis ito. Huwag maging walang kahihiyan, hayaan mong tawagan mo ang lolo. Hindi ka karapat-daan. Original na ang chairman ng grupo ng Hualin ay hindi mata. Paano kung ito ay tumutulo? Bumagsak ba ang Howling Group? Masama kung bumagsak ang mga stocks. Sa tingin mo tama ito? Sa tingin mo ay maaaring banta sa akin ang salitang ito? Sino sa tingin mo? Ngayon ay bibigyan kita ng paumanhin. Ano ang maaari mong gawin? Si Yang Jenning ay hindi takot sa iba na tumawa sa'yo? Ang bitch na shut up. Hindi ang kanyang tungkulin upang sabihin. Ikaw, maaalala mo ako. Saan pumunta? Maging maingat sa crash ng kotse. Pumunt. Gong Ling, mag-ingat ka sa mga lakad mo. Yung sinabi ni Yang kanina, parang hindi siya nagbibiro. Natatakot ako na seryoso siya. Mag-alala ka muna sa sarili mo. Tara, kain muna tayo. May sasabihin ako sa'yo.
Galingan mo, ha? Naiintindihan mo? Papa, Di ba nagpapanggap siyang mataas? Napakaganda mo. An Yu Feng Chao Tian Tian. Bakit kailangan ko pa siyang makita? Gongling, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta dito? Hoy bata, alam mo ba kung nasaan ka? Sa kainan? O baka may naririnig akong tahol ng aso? Hindi. Ikaw. Gongling, alam mo ba kung sino kausap mo? Oo, ang tatay niya. Gong, kung matapang ka ulitin mo, kung kaya mo, sabihin mo ulit. Sabihin mo. Inulit mo na naman. Paano naman ang ninong mo? Gongling, lumalakas na ang loob mo? Sumasagot ka na ngayon? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-alaga sa'yo? Pinalaki ka namin. Anong pinapakita mo sa akin? Maraming taon ko nang binabayaran ng utang. Wala na akong kinalaman sa pamilya niyo. Ang buhay mo ay bigay ng pamilya Zhao. Anong utang ang binabayaran mo? tama na ba ang gulo? Tumahimik ka. Inaasar ko lang ang aso namin. Anong pakialam mo, outsider? Huwag kang makialam. At ano naman kung makialam ako? Anong magagawa mo sa akin? Mga customers, kain na po tayo. Huwag kayong maingay. Baka kailangan naming paalisin ang iba. Gongling, umalis na tayo. Huwag tayong makaabala. Dali. Tingnan niyo po ang menu. Hoy bata. Walang pera para umorder? Wala ka bang hiya? Lumabas ka na. Walang pera? Anong orderin mo? Hindi ka ba nahihiya? Lumabas. Tingnan ko ang menu. Hindi pwede. Pwede. Hoy, kung tama ang pagkaalala ko, ikaw yung nagtitinda ng medyas na mabaho. Ang buong katawan mo ay di umaabot sa 200 yuan. Nagtatanong ka pa kung anong gusto niya. Umalis na tayo. An Yufang, alam mo ba kung sino kausap mo? Hoy, mahal. Magkano binayad ng batang to sa'yo? Nung nakaraan, nag-alok ako ng doble. Pag-isipan mo. Hayop ka. Isara mo yung mabahong bibig mo. Kung hindi, papatayin kita sa pangit na paraan. Aray, ouch, ouch. Akala ko mamamatay na ako. Umupo ka ng maayos. Ako ang papatay sa'yo sa pangit na paraan. Hindi mo nga kayang protektahan yung babae mo. Sinong tinatakot mo? Ginoong ito, manahimik ka. Tumahimik ka, waiter. Manahimik ka. Naniniwala ka ba? Okay ka lang? VIP ako. Kaya kong tanggalin ka kahit kailan. An Yufang, bakit ka nanununtok? Bakit ko kailangang magpaliwanag? Sasabihin ko sa'yo, ako ang amo dito. Kaya kong manuntok kahit sino kahit kailan. Gusto kong gawin kahit ano. Maniwala ka sa akin, Ako ang boss dito. Gusto mong subukan kung kaya ko. Bitawan mo ako ngayon. Mag-sorry ka. Para saan ako magsusorry? Ikaw ang dapat mag-sorry. Gusto mo nang mamatay? Lumayo ka. Hoy bata. Sinong bulag ang gumagawa ng gulo dito? Gusto mo nang mamatay? Ah! Hoy, hoy, hoy! Aray, ikaw pala Tito. Sinong bulag ang hindi natatakot sa'yo? Huli ka na. Wala kang pakialam. Kinakausap kita. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang makialam? Gusto mo nang mamatay? Bakit kami? Bakit hindi mo siya tanungin? Oo. Bakit sinasabi mong gumagawa kami ng gulo? Malinaw na siya ang unang gumawa. Sabi ko na nga ba, hindi kayo nakakaintindi. Sinabi kong oo, halika rito. Dalhin nyo silang dalawa sa labas. Ganyan ba kayo magtrato ng customer? Nagsisinungaling ka pa, ang yaman mo. Hindi kayo dapat maging bisita sa hotel namin. Mga successful lang tulad mo, Tito, ang pwedeng maging customer namin. Apo, narinig mo ba? Huwag kang umasang kakain ka kasama namin. Sa panaginip mo na lang. Maari mo ba akong marinig? Paano mo pa rin makakain ang tindahan na ito? Pangarap tayo. Isang salita lamang ang buhay. Hanggan. An Vitofen, Gagaman Super Duty. Unscrupulous. Kaya ipaalam ko sa iyo kung ano ang totoong ubo. Bastard. Pumatay ngayon, kailangan kong mabawasan ang iyong mga binti. Hindi ko sa tingin. Hayaan natin ang dalawa sa kanila upang mamatay. Kung may nangyari, kumukuha ako ng responsibilidad. An Weifeng, alam mo ba kung ano? Ito ay krimen. Gusto mo bang magluto? Law. Ako ang batas. Sino ang dulot upang maghukom sa akin? Hala! Drag ang dalawang ito upang mamatay. Hindi, hayaan mo akong gawin ito. Malalim na hiningan ko ito. Ngayon ay susubukan kong makita kung maaari. Gusto kong malaman kung kaya kitang traidorin. Ano? Bulag ba ako? Si Yan Anshun, ang kalihim ng estado. Paano nakarating dito ang kalihim? Tito Yan, bakit po kayo nandito? Kaka-text lang ni Jiang. Sabi niya may problema ka, hindi naman kalayuan dito. Kaya pinuntahan ko mismo.
Ang tapang ng dalawang to. Pumatay sa gitna ng araw. May batas pa ba sa paningin nyo? Kalihim, pakinggan niyo muna ako. Itong walang hiyang to ang may gawa. Inutusan niya ako. Wala akong kinalaman diyan. Hayop ka, wag mo akong sisihin. Nagtratrabaho sila para sa'yo. Kikilos ba sila ng walang utos mo? An Yu Feng ang ginawa mo. Lalaki ka pa ba? Kanina ang yabang mo, ha? Gusto kong baliin ang binti ng isang tao. Huwag kang magsalita ng walang saysay. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi ko sinabi yan. Sapat na ba ang gulo ng dalawang to? Alisin nyo sila sa paningin ko. Huy, hindi. Hindi. Hoy, Hindi. Gongling, hindi niyo ako mahuhuli. May emergency ako, please. An Yu Feng, manahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, paano mangyayari to? Hindi, Gongling. Nagmamakaawa ako. Hindi niyo talaga ako mahuhuli. Ako, pwede ko bang ibalik si Tian-Tian? Bruha ka. Bakit mo ako inilagay sa alanganin? Paano ako napunta rito? Aray, bitawan niyo ako. Hindi ko na uulitin. Salamat, Tito Yan. Salamat sa pag-ayos ng problema. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kung hindi nag-text si Jiang na may problema ka, buti na lang at napadpad ako dito. Kung nalaman ni Papa na sinaktan ka, malaking problema yon. Xiaogong, tapos na ang problema. Aalis na ako. Ahahaha. Paalam, Tito Yan. Gongling, paano mo nakilala ang secretary? Sino ba ang kilala ko? Wala kang pakialam. Gongling, wag mong isipin na dahil kilala mo ang secretary, kahanga-hanga ka na. Naalala mo ba? Isa kang aso na inalagaan ng pamilya Zhao. Naalala ko, sinabi na yan sa'yo ng apo. Matagal na siyang hindi parte ng Zhao. Kung magiging bastos ka pa, wag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Subukan mong sabihin ulit. Huwag sayangin ang oras sa taong to. Oh, nandito na pala. Gongling, akala mo makakata... Gabi na. Uuwi na ako. May trabaho pa ako bukas. Gusto mo bang ihatid kita sa trabaho? Parang hindi nagsisinungaling si Fang. Okay lang, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Bye. Bye. Bakit galit si Kuya Jenning? Dahil doon kay Gong, 200 yuan lang ang pera niya. Paano siya makakakuha ng ganoong kalaking pera? Kuya Jenning, kalma ka lang. Ikaw ang chairman ng Hualin Group. Hindi mo kailangang katakutan ng isang langgam. Kung galit ka, isa siyang langgam na madaling durugin. Ilang araw... Gongling, babaeng yon? Kung hindi lang dahil maraming tao sa auction, sana... Kuya Jenning, gusto mo bang... Sino mang maglakas loob na, papatayin ko. Hindi ba sobra yon? Kailangan kong mawala siya para hindi niya madungisan ang lupa ko. Ang galing mo talaga, Kuya Jenning. Halika. Wow, ang ganda ng kotse. Sino kaya ang nagmamaneho nito? Bulag ka ba? Nakita ko ang isang magarang kotse sa parking. Ang magarang kotseng iyon. Sa buong Mayanam, siguro ang presidente lang ng Tianbao Group ang makakabili. Hindi ba't anak na may-ari ng Tianbao Group ay nasa departamento natin? Kuya Liu, ang ibig sabihin, Magiging maganda ka siguro. Nako, Mr. Yu, dapat sinabi mo sa akin nung una pa lang para nasundo kita. Kailangan ko bang sabihin? Kailan mo ibibigay? Kailangan ko pa bang sabihin? Anong tinitignan mo? Magtrabaho ka na. Teacher Yu, sinong nagpapabagabag sa'yo? Ang init-init na nga. Halos matrap na ako sa elevator. Paano ko hindi magagalit? Sinong nakakita niyan? Naglakas loob na ikulong siyang Master Yu. Ang kitid ng mga utak nila. Sagot, oy binata. Ikaw! Hoy, binata, hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba alam na siyang Master Yu ang tagapagmana ng Tianbao Group? Ang bulag mo naman. Paano mo yan hindi nasarado? Hindi naman siya nagpapatakbo ng kumpanya. Hindi siya nagmamaneho. Ikaw yon. Teacher, paalisin mo na yan. Akala mo ba hindi ko siya gustong paalisin? Tinuruan ako ni Papa na maging mapagpatawad. Kung paaalisin ko siya dahil sa maliit na bagay na ito, magmumukha akong makitid ang utak. Opo, napakagandang loob niyo po. Huwag mo na siyang pansinin. Okay lang, hindi mo kasalanan.
Masyado lang siyang mabait samantalang ako'y medyo masama. Narinig mo ba? Humingi ka agad ng tawad kay Teacher Yu. Bakit ko siya kailangang pasalamatan? Wala akong ginawang mali. Ang batang ito sumasagot pa. Di ba? Akala mo ba hindi ka gusto ni Young Master Yu? Napakabastos mo. Ate Liu, huwag kang magalit. Magsorry ka kay Ate Liu, pasaway. Bakit ako magsusorry? Wala akong ginawang mali. Tumahimik ka. Ang sama mong bata, linisin mo ang opisina. Bakit ako maglilinis? Araw mo ngayon para maglinis. Kung hindi mo gagawin, ako ang gagawa para sa'yo. Lalabag ka sa patakaran ng kumpanya. Kapag lumabag ka sa patakaran, sisisantihin kita. Naku, bakit hindi ko na lang hinulog? Pakiscan naman ito, salamat. Patay, bakit doon ko pa hinulog? Kailangan ko na naman ng tulong mag-scan. Pasensya na po, di sinasadyang nasipa ko ang basurahan. Kaya kailangan mo... Tumutulong lang ako, pero natumba ko ang basurahan. Kaya kailangan kitang linisin ulit. Kung Ling, tiis pa. Hintayin lang nating matapos ito. Ate, magaling ba ako? Yu, hindi ko akalain na magaling ka. Tinuruan ako ni Ate Liu. Alam mo na ba kung sino ang namamahala? Bakit ang bobo mo? Di ba ang tigas ng ulo mo kanina? Ngayon wag ka nang magsalita. Nandito ako para magtrabaho, hindi para pakinggan kang sumigaw. Kanino ka sumisigaw? Ayaw mo na ba ng sahod mo? Liu Yating. Bakit ka sumisigaw? Korporasyon ito, hindi ito bahay mo. Sino ang bulag na hindi ako nakikita? Hindi niyo ba nakikita na tinuturuan ko siya? Secretary Sun, bakit ka nandito? Liu Yating, alam mo ba ang sinasabi mo? Ayaw mo nang maging business manager? Secretary Son, hindi mali ang lahat ng ito? Mali, yung pagtikal mo sa paa sa office, mali rin. Ito ang para sa buwan na ito. Ang mga trabaho na dapat mong tapusin, pinapabigay ito sa'yo ng presidente. Sige, promise tatapusin ko ito. Anong tinitignan mo? Bumalik ka na sa trabaho ngayon? Ito ang trabaho mo para sa buwan na ito. Kung hindi mo matapos, mag-impake ka. Master, narito ang inyong parte. Maghahanap ako ng ibang gagawa nito. Magaling. Pagdating ng araw, ipopromote kita bilang vice president ng grupo. Liu Mai, yung project na binigay sa bata, saang grupo ba ito? Anong grupo pa nga ba? Siyempre, sa One Neng Group. Oh my God, ang One Neng Group. Si Jiang Wei sa group na yon ay mahirap kausap. Mukhang may mga taong kailangan ng mag-impake. Tingting, anong background ng grupong ito? Hindi mo kilala si Jiang Wei? Mahirap talaga siyang kausap. May pumunta sa kanya noon, binugbog ni Jiang hanggang na-ospital. Naririnig mo ba? Gusto mo bang maputulan ng kamay paa? Lumuhod ka na ngayon. Magbigay galang ka sa akin at tutulungan kitang ayaw mong mapilay. Di ba? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon. Tutulungan kitang iligtas ang buhay mo. Hindi kailangan. Jiang Wei, hindi ko akalaing magkikita pa tayo. Napakasama mong tao. Hoy. Tigil, anong ginagawa mo dito? Ako ay empleyado ng Zhongfei Group para pag-usapan ang proyekto sa presidente ninyo. Ikaw, isang salesman, makikipagkita kay Manager Jiang? Dadala ka ba kay Jiang? Bilisan mo. Para pag-usapan ang proyekto, papasukin niyo ako. Anong balak mo? Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ko? Sabi ni Manager Jiang, ayaw niya ng salesman. Umalis ka na. Ganyan ba kayo sa One Neng Group? Anong gusto mo? Umalis ka na. Papasukin niyo na lang ako. Kung hindi, magkakaproblema. Sinong tinatakot mo? Sino ka ba sa akala mo? Ngayon, hindi kita papapasukin. Bigyan niyo si Jiang Wei ng 1 minuto. Sinong tinatakot mo? Marami na akong nakita. Sinong tinatakot mo? Marami na... Bulag ka ba? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo dito. Secretary Chen, bakit ka nandito? Kung hindi ako nag-inspeksyon, baka naging palengke na ang WN. Anong nangyari kanina? Sinong may lakas ng loob sumigaw dito? Secretary Chen, siya po. Hinihingi na ipakita si Mr. Jiang. Pinapalabas si Mr. Jiang sa loob ng 1 minuto. Hoy,
Hindi ka ba marunong makisama? Sumisigaw ka pa talaga sa WN? Hindi basta-basta makikita si Mr. Zhang. Kailan ako gumawa ng gulo? Halata namang pinipigilan niyo ako. Ayaw niyo akong papasukin. Anong masama sa pagbabawal? Negosyante ka lang. Anong karapatan mong makita si Mr. Zhang? Pinapalabas mo pa si Mr. Zhang sa 1 minuto. Sino ka sa akala mo? Ganyan ba magturo si Jiang Wei sa tauhan? Huwag mong banggitin ang buong pangalan. Binanggit ko na. Kahit nandito si Jiang Wei, babanggitin ko pa rin. Hoy, alam mo bang nagsasabi ka ng walang katotohanan? Kapag narinig yan ni Mr. Zhang, hindi ka makakaalis sa WN. Lien, ang laki ng kapangyarihan. Tingnan natin kung sino ang pipigil sa akin. Gusto mo na talagang mamatay. Anong tinitingnan mo? Dakpin nyo yan. Tigil, tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Tigil, sino kaya ang may lakas ng loob? Ang mga basurang to ang babastos, mamamatay ako dahil sa'yo. Mr. Zhang, maliit na bagay lang to. Bakit kailangan pang ikaw mismo? Sabi mo maliit na bagay lang to? Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba isa lang siyang sales? Walang kwentang sinasabi. Kung isa lang siyang sales, magpapalimos na lang ako. Naiintindihan mo ba? Nagkamali ba si Mr. Zhang? Paano naman ako magkakamali? Inupahan ko kayo, hindi para makialam. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, Mr. Zhang? Itong mga sales na to. Tumahimik. Kailan ka nagsalita? Pero may meeting tayo noong araw na yon. Ikaw, Tumahimik. Mag-empake ka na at umalis. Hinahanap ang sales, bakit hindi sinabi? Para saan pa ang pagkuha ng secretary? Bakit natin dito si Gongling? Jiang Wei, napakayabang mo talaga. Ang hirap mong hanapin. Huwag kang nga magbiro, Gongling. Alam kong darating ka. Naghihintay sa harap ng hotel simula umaga. Sa susunod, kontrolin mo ang mga tao mo. Magkakaproblema tayo kapag sa susunod na pagkakataon ay mag-alaga ng mabuti sa iyong mga tao. Kung ito ang kaso, magkakaroon ka ng mga problema sa lalo mo o mamaya. Hey, oo. Sa katunayan, tama ka. Ang aming kumpanyan gusto talaga ng isang tao tulad mo mangyaring payo sa amin. Ngunit ikaw ay mayroon bang bagay sa akin? Mahirap ang aking buhay. Ang kumpanya ay nagbibigay sa iyo ng mga projects. Halos buhay ako. Master Kong, huwag mo akong gumawa. Hindi ako dare sa paghuhugas. Proyekto ng grupo ng Wenting na ng problema. Tiyak na may problema. Anong mga problema? Ang kontrata na ito ay napakabuti. Nice Villa Invest 10 milyong. Naghihintay ka ng theme ko minuto. Magbibigay ng bagong print. Matalino ka. Marahil, Yun nakuha lamang ang Babian Group. Mukhang may naghahanda na mag-resign. Subukan natin ang ubas na tikman mo ang ubas na sinusubuko. okay. Ang cute. Hanggat gusto mo, kahit anong gusto mong kainin. Sigurado akong magugustuhan niya yan. Sabi mo kahit anong gusto kong kainin dito. Ang iba dapat kumain ng suntok sa WN Group. Hindi ako katulad ng iba. Nasa kumpanya lang pero walang ginagawa. Anong pinagsasabi mo? Maniwala ka pa, alisin kita rito ngayon din. Walang hiya. Tumahimik ka. Mag-sorry ka na sa kanya. Ako ba ang mali? Dito ka lang para magtrabaho, di ba? Ikaw lang ang nagtatrabaho sa ZIF Group. Sino ka ba? Paano mo siya nagawang kausapin ng ganyan? Isa pa, anong karapatan mong magpuna rito? Sino ka ba sa akala mo? Bibigyan kita ng oras para lumuhod sa kin. Kung hindi, walang makakatulong sa iyo ngayon. Narinig mo ba? Mag-sorry ka na. Kung hindi, mamamatay ka ngayon. Mukha kang profesional na masahista. Anong sinasabi mong hayop ka? Subukan mong ulitin. Maniwala ka, sisirain ko yung mukha mo. Inupahan ka ng kumpanya para magtrabaho dito, hindi para magpa-spa sa kumpanya. Kung gusto mo mag-spa, pumunta ka sa spa. Anong alam mo? Karangalan namin ang masahe siya. Nahuhumaling na ba sa kanya ang mga babaeng ito? Nakikinig sa kanya. Dumating ka sa kumpanya upang magtrabaho lamang? Jiang Wei, sa tingin mo talaga ay nasa ZF Group? Ano ang dapat mong gawin tulad ng gusto mo? Dito ako ang master ng universe. Lahat sa ito ay kailangang yumuko ang aking ulo. Kung matalino ka, magmadali ka. Huwag hayaan ang mga mata na masaktan ang pulang mata. Nandito pa rin ako. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Ang aking maliit na anak ay walang ginagawa. Gayunpaman, pinaputok ka. Hanggat ang WN Group ay hindi, lumabas. Sino ang sinabi na hindi ko ipinagpatuloy ang Bolien? Ngayon lahat, gaano ka talaga magsalita ng vulgar? Gaano katagal sa mundo? Dare to claim na manalo sa universal na proyekto ng grupo? Sa tingin mo bang kami? Gongjing, maliit na batang lalaki na ito ay maaring manalo sa proyekto ng WN. Ngayon ay mag-crawl ako sa isang aso. Sabihin mo ito mismo. Huwag kang paumanhin mamaya. Hindi ako naniniwala sa aking sarili.
Paano manalo ang proyektong grupo? Alam ko si Jiang Wei mas mahusay kaysa sayo. Kung mabuti ka, bakit magpapadala sa iyo ang kumpanya? Ang mekarumang kawin sa maawar sa iyo, and hindi po magagawa ang ginagawa mo. Nangangahulugan ito na hindi ka kakayahan. Tatawagan ng hindi kakayahan? Si Jiang Wei ay sikat sa kanyang pagmamataas. Paano ka makakaligtas? Ano ang Jiang Wei? Kailan mo nakita ako? Isipin ang iyong sarili bilang boss, isang grupo ng TV tulad nito? Siyempre. Akala mo ba anak ka ng Tianbao Group? Oo naman. Haha, narinig niyo ba ang sinabi niya? Hoy bata, nagbibiro ka ba? Sabi niya anak siya ng TB Group. Anong ebidensya mo? Dahil lang wala kang 200 yuan? Basura. Kung anak ka talaga ng Tianbao Group, luluhod ako para maging kabayo mo. Kung hindi ka anak ng Tianbao Group, sa harap naming lahat, gumapang ka na parang aso. Hanggang umaga, Bata, bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Dilaan mo ang sapatos ko at patatawarin kita. Nakakahiya naman. Ano? Ang kapal ng mukha mo, hindi mo pa rin bagets. Hoy bata, mukhang hindi ka nakikinig. Gusto mo nang mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Tigil niyo yan! Anong ginagawa niyo tuwing pumapasok ako sa opisina ang ingay-ingay? Magtrabaho kayo. Or lumayas. Anong tinitingin-tingin niyo? Noong nakaraan si Liu ang nagmamasahe. Ngayon, sisirain niyo na ang kumpanya? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Gongling. Oo, ako na. Tingnan mo ang ginagawa mo. Gaano ka nakakaabala kay Pres Jiang? Habala. Puntahan mo ang opisina niya para malaman mo. Anong tinitingin-tingin niyo? Magtrabaho kayo. Sumama ka sa akin. mahal. Inutusan ka ba ng presidente? Alam niyang nagiging bastos ang basurang to, kaya nagpadala siya ng tao. Oo, ako nga ang tunay na anak ng Tianbao Group. Oo, ako nga ang tunay na tagapagmana ng Tianbao. Kamahalang tagapagmana, palagi akong naniniwala sa'yo. Nakakagaan ng loob marinig yan. Ngayong gabi makikita ninyong dalawa ang aking kayamanan. Tawagin niyo si Gongling ngayon na. Bakit sila narito? Tapos na ba kayong mag-eskandalo? Gaano pa kayo gagawa ng gulo sa kumpanya? May dala akong tao para sa inyo. Sinong nagpapasok sa kanya dito? Sinong nag-utos na dalhin ang balahibo? Gusto nilang makita si Gong. Akala mo ano? Akala mo malulutas ang problema? Presidente. Sige, lumabas. Ay, mabait na manugang. Matagal ko nang hinintay to. Dapat noon ko pa nalaman. Kung hindi ako pupunta. Ay, mabait na manugang. Ang layo na ng nilakbay natin. Para lang makita ka. Nakita na kayong lahat. Pwede na kayong umalis. Gongling, magpakasal tayo. Gongling, pakasal ulit tayo. Anong sinasabi mo? Dati, wala akong alam. Alam kong napakabuti mo sa akin. Pero hindi ko alam kung paano alagaan ka. Patawarin mo ako. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tapos ka na. Payag ka ba? Lumabas ka na. Kung magsimula ulit tayo. Tiyan, hindi mo ba naiintindihan? Tapos na tayo. Mahal mo ako ng ganito. Nagbibiro ka lang, di ba? Tigilan mo na iyang pangloloko kay Tiyan. Akala mo nagbibiro ako? Ang mga ginawa mo sa akin dati, tinatawag mo bang biro yon? Yung mga sinabi namin ng nanay kanina, napakasama. Pero ginawa yon ni nanay para sa'yo, okay? Ginawa namin yon para sa ikabubuti mo. Kaya ako nakapagsalita ng masama sa'yo. Talaga lang. Sa tingin ko, hindi niya alam. Araw-araw kinakain ko ang tira-tira mo. Gumigising ako araw-araw para magbenta ng medyas. Kailangan ko pang alagaan ang mga anak ng iba. Ito ba ang tinatawag mong mabuti para sa akin? Mayroon din akong anak na hindi ko kadugo. Ito ba ang sinasabi mong mabuti para sa akin? Gong, pakinggan mo muna ako. Hindi ito ang iniisip mo. Ang batang iyon ay anak ng kamag-anak ko. Hindi ko siya anak. Tungkol naman sa mga pagkaing iyon, natatakot lang kami na hindi mo matunawan. Kaya kailangan naming tinadtad ng pino. Pakawalan mo na kami. Tapusin na natin ito. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa sa akin. Bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon si Tiyan. Nagkamali talaga si Tiyan sa pagkakataong ito. Ayoko nang balikan pa ang nakaraan. Lumabas na kayo ngayon. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin sa pananakit sa inyo. Mahal, alam ko na nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo. Hindi, hanggat hindi mo ako pinapatawad, hindi kita bibitawan kailanman. Bitawan mo. Huwag mong hawakan ng kamay. Sabi ng bitawan, hindi mo ba naririnig? Ahas ka, anong ginawa mo?
Tingnan mo, nasaktan mo ang kamay ko. Aray, mahal, nakikita mo ba kung gaano kasakit ang kamay ko? Maliit na Soro. Ano ang kinalaman mo sa kanilang dalawa? Hanggang saan ba makakarating ang gulo Hanggang saan ang gulo nilang dalawa? Oras ng trabaho ito. Kumpanya ito. Hindi ito lugar para magwala. Palalayasin mo ba kami? Hindi ba't kumpanya rin namin ito? Ayaw ba ni Papa makita ang manugang? Nalaman na namin ni Tian ang tungkol dito. Hindi nyo kailangang ilihim sa amin. Ganun ba ang tingin mo? Tagapagmana ng Tempo Group. Kung ganon, sino ako? Wala kang kinalaman dito. Mahal, hindi ba't estranghero sila? May feelings ka pa rin kay Tian? Mga kabataan, normal lang magkamali. Mag-asawa kayong dalawa. Ano man, si Tian ang asawa mo. Huwag nang pag-usapan ang nakaraan. Mula ngayon, magpakabuti ka. Opo, kalimutan na ang nakaraan. Magpakabuti na tayo. Hindi na kita iiwan pa. Mula ngayon, ang akin ay sa iyo. Ang iyo ay sa akin. Nakakahiya ka, nasasabi mo yan. Kung wala ka, maghihiwalay ba silang dalawa? Tumahimik ka. Anong karapatan mong magsalita? Paano mo sila ipagtatanggol? Pamilya tayo. Pamilya? Mga adulto na tayo. Kailangan bang sabihin yan? Hinahanap ako ng dalawa. Dahil alam nilang ako ang tagapagmana. Iyan lang, kung nagtitinda pa rin ako ng medyas, pupuntahan mo ba ako? Kung nagtitinda pa rin ako ng medyas sa kalye, pupuntahan mo ba ako? Hindi mahalaga ang lahat ng ito. Gusto ko lang magkaroon ng magandang buhay kasama ka. Nakakahiya talaga. Sa tingin mo ba wala akong hiya? Subukan mo lang, papatayin kita. Hoy, anong gusto mo? Huwag kang ganyan sa kumpanya. Huwag kang umasta na parang nasa bahay ka. Kung pinuntahan mo ako dahil dito, pwede ka nang umalis. Talaga bang itataboy mo ako? Munting halimaw. Bakit parang nagbago ka? Bahala na. Para sa mas magandang buhay sa future. Mukhang kailangan ko lang isakripisyo ang sarili ko. Nako, Gongling, hindi mo pwedeng iwanan ang kapatid mo. Asawa mo siya. Bakit ang sama mo? Isipin mo, kung hindi ka inampun ng pamilya, magkakaroon ka ba ng ganito ngayon? Hindi ka pwedeng maging walang utang na loob. Nanay, anong ginagawa mo? Nanay, anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Hindi makabangon si nanay. Malaki na ang ulo ni Gongling. Hindi na niya tayo mahal. Sa dinami-rami ng anak ko, hindi pa rin ako matanggap. Giniginaw ako. Nanay, hindi ganun si Kuya Gong. Bumangon ka na muna. Hindi ako makabangon. Kung hindi siya nangakong babalik, Tama na yan, di ba? Lumayas ka, hoy. ulol na asong gala. Wala ka bang kahiyan? Huwag kang magmalaki. Sino ba ang pumulot sa'yo para hindi ka magutom? O inamin ko na pinalaki mo ako para hindi ako magutom. Pero bayad na ang utang ko sa mga hay. Utang? Bakit kailangang bayaran? Nagbenta lang ng medyas na mabaho. Magbabayad ng utang sa mga he. Wala na siyang kinalaman sa mga he. Huwag mo na siyang gambalain. Manahimik ka. Aso namin siya. Anong pakialam mo? Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa kanya. Tumahimik ka. Sabi ko na, wala kang karapatang pag-usapan siya. Ngayon ka lang naglakas loob. Nung dinuro at pinagmumura kita, hindi ka makalaban. Ngayon ka lang sumasagot, di ba? Huwag kang magmagaling. Talunan, subukan mong ulitin. Ano, may mali ba sa sinabi ko? Dahil pinayagan lang ako ng pamilya He na pumasok. Kailangan ko nang maging alipin niyo? Kung ganon, mas gugustuhin ko pang magutom kaysa makita kayo. Pwede ka namang maging alaga namin. Kasiyahan mo yan. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino kausap mo? Manahimik ka na lang. Kahit anak siya ng Tianbao Group, alaga na siya ng pamilya He mula pa nung bata. Gets? Tama na. Gusto niyo lang naman ng pera, di ba? Magkano ba ang kailangan para matapos to? Kung sinabi niyo agad, tapos na sana to. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sabihin mo na, magkano ang gusto mo? Bibigyan kita ng 100,000. Ikaw na laos na aso. $100,000 lang ang kailangan namin? Hindi ba dapat 1 million? Okay lang sa akin. Pero mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya niyo. Sinong nagsabing milyon? Ang ibig kong sabihin, nag-uusap ako tungkol sa 10 milyong. Ano, 10 milyong? Masyadong masakim sila. Bastard bitch, tarik up. Maaari kong kuko ang iyong bibig. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? 10 milyong imposible. Ginoong Noy ng grupo ng Tianbao ang katulong sa buhay. Nag-aalangan pa rin ang paglabas ng 10 milyon. Pasayan bitch. Kumain ng pamilya?
Paggamit ng pamilya, hehes, bakit hindi nagkakahalaga ng 10 milyong? Kung na ngayon ay hindi lumalabas ang pera, huwag mong asahan na makalabas dito. Kumain ang mga natitira ng pamilya. Ilagay ang iyong lumang damit. Ito ang sabi nila ay kumain ng pamilya. Gumagamit ka ba ng clan? 10 milyong imposible. Bitch, itinaas ko ang gamba upang lumago. Ngayon ay mayaman ka. Kailangan ko ng pera. Tan ito mali. Alam mo ba kung ano ang 10 milyong? Hanggang sa taon na iyon, 100 bata ang mamakain. Hindi ako gumagamit ng 10 milyong milyon. Alam mo ba kung ano ang pag-uugali na ito? Ito ay extortion. Bitch. Shut up mabuti. Kailangan ko lang ang ilang pensyon. Gusto ko lang ng maliit na pensyon. Bakit illegal yon? Walang pinag-aralan at walang hiya. Walang kahit isang dahilan. Masamang babae. Kung hindi dahil sa'yo, sana nakipagbalikan na ako kay Gong. Bakit mo pa sinisindihan ng apoy? Tignan mo. Papatayin talaga kita, itong babaeng to. Gongling, bitawan mo ako ngayon din. Subukan mo lang. Ako ang bahala sa'yo. Hayop ka! Anong ginawa mo? Paano mo ako nagawang saktan? Hayop! Sinong nangahas na saktan ng anak ko? Tignan natin kung sino ang lalapit sa anak ko. Gusto mo pa bang mabuhay? Boss, secretary yan. Tay, Tito yan. Anong ginagawa mo dito? O hindi ako bumalik muli, ginugulo ng dalawang to ang kumpanya. Parang nagkita na tayo. Sa Crescent Hotel nung nakaraan, ikaw ba yung babae kasama yung matabang lalaki? Mukhang hindi mo na maalala ang araw na yon. Hindi mo ba nakikita ang batas? Diretsahang pangingiki ang kapal ng muka para maningil. Hindi, nagkamali ka lang ng dinig. Hindi ako pumunta para humingi ng pera. Gusto ko lang kamustahin siya. Anak, totoo ba? Ang lakas ng loob mo! Sinong nagpapasok sa inyo? Hindi nyo ba nakikitang nag-uusap kami? Lumayas kayo rito! Ma, mag-sorry ka na. Bakit ako magsusorry? Mag-sorry ka. Mukhang kahina-hinala ang mga to. O baka naman, Hindi pa oras para magsalita ka. Hoy! Ikaw ba ang leader ng grupo? Huwag mo akong sasampalin. Huwag mong subukan. Bakit ang bilis niyang umalis? Ma! Tigil. Pinayagan ko ba kayong umalis? Anong gusto ninyo? Ako dapat ang nagtatanong niyan. Mahal kong mga biyenan. Akala nyo makakatakas kayo matapos manakit? Anong gagawin mo pa sa kanila? Ako ang magde-decision para sa'yo. Pakawalan nyo na kami. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat hinayaan na magdiborsyo kayo. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat hinayaan na magdiborsyo kayo. Nakikiusap ako. Pakawalan niyo ang nanay ko. Tama na. May 1 milyon sa card na ito. Pinaghandaan ko na to. Kunin nyo na. Gongling, ikaw? Hindi ako walang utang na loob. Kahit anong ginawa nyo sa akin, ang buhay ko ay galing sa pamilya He. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Umalis na kayo. Gongling. Tiyan. Ayos na. Pero ama, bakit kayo ni Tioyan nandito? Hindi nyo man lang sinabi sa amin ni Xiaojiang. Kompanya ko to. Hindi ba ako pwedeng bumisita? Hoy. Mga kapatid, dumiretso na tayo. Anak, maganda ang performance mo sa kompanya. Nakikita ko yan. Kaya ba napagdesisyonan ko, bukas ikaw na ang presidente ng ZF Group. Nagbibiro ka ba, ama? Akala mo nagbibiro ako? Paano naman si Xiaojiang? Huwag kang mag-alala dyan. Hindi ililipat si Xiaojiang. Mananatili siya sa tabi mo. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo siya. Presidente Gong, pakiusap, gabayan niyo kami. Anong inisip mo? Xiaojiang, makipagkamay ka? Hingi po ako ng payo. Siyempre po. Bobong anak, bakit hindi ka katulad ko noon? Sige. Ay, inaayos pa kami ni Tito yan. Mauna na kami. Maghintay kayo kay Xiaojiang. Opo, boss. Galingan nyo. Jin, tara na. Baka masyado ng gabi. Sige.
Mag-iingat sa daan. Yun. Tara, hindi pa rin ako kumakain. President, saan tayo kakain? Tama na ang biro. Bakit hindi natin subukan yung last na restaurant? Hindi naman siya masama. Sige. Hoy bata, naglakas loob mo akong lokohin. Yang Zhenning, gusto mo na yatang mamatay. Xiao Jiang, Bakit? parang may sumusunod sa atin. Ay Diyos ko. Si Yang Jennings pala, hinahabol niya ako. Anong gagawin natin? Sasabihin ba natin kay boss? Kalma lang. Tawagan mo ang tatay ko. Anong gagawin natin? Walang signal. Alam na kaya ng batang to. Gongling, hindi mo siguro akalain na magkikita pa tayo. Yang Jennings, ikaw nga talaga. Yang Jennings, bakit mo ito ginagawa? Bakit? Sino man ang manggahas na inisin ako, Yang Zhenning? Hindi ko hahayaang maging komportable. Gongling, tama ba? Ikaw, bilang tagapagmana ng TB Group, hindi mo siguro akalain na mapupunta ka sa mga kamay ko. Alam mo ba yung sinabi ko sa auction noon? Iyon. Akala mo ba biro lang iyon? Nakakainis. Gongling, Kung lalaban ako ngayon, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero marami sila. Maaaring mapahamak si Jiang Tanya. Yang Jennings, itigil mo ito. Alam na kung sino si Gongling. Nangahas pa rin kayong atakihin kami. Hindi ba kayo natatakot na gumanti ang TB Group? Paghihiganti. Kung natatakot ako sa paghihiganti ng TB, hindi sana ako nandito ngayon. Akala mo ba alam ito ng lumang Tanjin Tianbao? Huwag mong banggitin ang tatay ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita? Gongling, kalokohan. Malibog na babae. Tumahimik ka. Huwag kang makalimot. Ikaw pa rin ang fiancé ko ngayon. Bakit kailangan mong mag-alala sa mga tagalabas? Ayusin na. Itigil. Itigil mo. Yang Jennings, anong gagawin mo mag-isa? Wala kang pakialam dito. Pakawalan mo siya. Kailan ka ba matututo, bata? At makikipag-ayos sa akin. Sasabihin ko sa'yo, hawak ko na siya, gagawin ko ang gusto ko. Hindi lang ito laro. Kapag tapos na ako, sasabihin kong namatay siya sa kamay ko. Bastos, ang tapang mo. Anong ikakatakot ko? Isa lang siyang babae. Nagkakatuwaan lang. Mga kapatid, kunin niyo siya. Magsaya kayo. Itigil nyo yan. Pakawalan nyo lang siya. Ibibigay ko kahit anong gusto nyo. Akala mo pakakawalan kita, bata, para malaman mo. Pumapatay ako ng aso at lalaking tulad mo. Nakakainis. Matigas pa rin ang ulo mo. Bugbugin niyo hanggang mamatay. Gongling, nakikiusap ako sa'yo. Talagang nakikiusap ako. Huwag ka nang lumaban. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako. Nangangakong sasamahan ka. Huwag niyo siyang saktan. Sino ka para magbigay ng kondisyon? Laban pa? Sino ka para makipagtawaran sa akin? Sige, patuloy. Ngayon, matitikman mo rin ito. Bitawan mo ako, baliw. Hindi ba ako baliw? Alam mo ba kung ano ang tunay na baliw? Walang kwenta, kaya kitang patayin. Ha ha ha. Xiao Jiang, simulan na natin. Mga basurang kayo, hindi nyo kaya ang isa? Ibibigay nyo sa akin. Gusto mo na talagang mamatay? Gongling. Tumahimik ka. Maniniwala ka man o hindi, pinipilit kita. Gusto mo nang mamatay, di ba? Hayop na yon. Hawakan nyo akong mabuti. Tingnan natin kung paano kumilos ang hayop. Bastos na puta, sabihin mo ang totoo. Tigil. Bastos na puta, nababaliw ka na ba? Ngayon, haharapin kita. Pipilitin ko ang babae mo. Yang Jennings, gusto mo bang mamatay? Pati anak ko nagawa mong saktan. Yang Jennings, gusto mo bang mamatay? Anong ginagawa mo sa anak ko? Bilisan mo. Tayo. Bitawan mo si Xiao Jiang. Gusto mong palayain kita? Huwag kang managinip. Saan mo ito nahanap? Susubukan mo ulit yung mga trick mo. Tama na. Isang hakbang pa. Sasaksakin kita dyan mismo. Paano mo siya papakawalan? Pakawalan? Nangako ka nga alis ka. Kung hindi, lahat kayo mamamatay. Tigil!
Pakawalan mo siya. Ako na lang ang magiging bihag. Ayoko. Tumahimik ka. Paano kung hindi ko siya pakawalan? Huwag kang umasang makakabalik ka pa. Huwag mong isipin na hindi ko siya sasaktan. Kung may mangyari sa kanya, papatayin kita dito. Bakit ako maniniwala sa'yo? Bakit ako maniniwala sa'yo? Italin niyo ako sa sarili ko. Gongling, nakapag-decision ka na ba? Huwag kang mag-alala, Ama. Gawin mo na. Pwede niyo na ba akong pakawalan? Huwag kang lalapit. Papatayin ko siya. Gongling, Huwag kang matakot. Pwede niyo na ba siyang palayain? Akala mo ba palalampasin kita? Ngayon, mamamatay kayong lahat. Magdusa ka sa impyerno. Hayop kang mandaraya. Hindi ba't pareho ka rin? Hayop ka, pakawalan mo ako. Yang Jennings, sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Gong, pakawalan mo na ako. Hindi ko na uulitin. Kuya, alagaan mo siya para sa akin. Umakyat ka. Pakawalan mo ako. Hindi ko na uulitin. Pakawalan niyo ako. Awalan niyo ako. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay niya. Hindi! Patawarin niyo ako. Hindi ko na uulitin. Sa buhay na ito, magiging alipin ako sa'yo. Dalhin niyo siya. Okay ka lang ba? Tignan ko nga. ang tanga mo, alam mo bang delikado kanina? Okay ka lang ba? Huwag mo nang gagawin yan ulit. Okay, pangako. Anak, okay ka lang ba? Ayos lang ako, Ama. Anak, gising ka na? Gongling. Hayop ka, grabe ang ginawa mo. Akala ko hindi ka nagigising. Kasalanan ko to. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Nandyan pa ba ang chairman? Okay lang, ligtas ang anak ko. Mag-usap muna kayo, lalabas muna ako. Isa pa, anamin mo yung kapilapos ng paghirang sa'yo. Sa kalagayan mo ngayon, sa tingin ko dapat ipagpaliban sa susunod na linggo. Tay, ako. Sundin mo na lang ang utos ng chairman. Okay, susundin kita. Ang suwils na batang to. Sa tubay na... Ate Leo. May nangyari sa parking kahapon, alam mo? Talaga, ang boss ng Tianbao Group. Inagaw ang fiancé ng iba. Busy ako. Talaga? Bakit ganyan ka makatingin? O gusto niyo bang dalawa ulit? Narinig ko na dumating pa mismo ang boss. Tara. Mahal, dahil ba hindi kami sapat? Hindi ka ba kontento sa amin? Tama na, hindi naman ako naghahanap ng iba. Narinig ko na. Inagaw mo ang fiancé sa parking at naabala pa. Hindi ko akalain na ganito ako. Mas marumi pa sa akin ang Tianbao na yan. Gusto ko lang baguhin ang panlasa ko. Pero hindi ba tayo pinalayas ni Yu kahapon? Oo nga pala. Ngayon ako na ang maghahatid sa iyo. Kumpleto ba kayo? Ang tagal na nating hindi Kumpleto na ba ang lahat? Matagal na tayong hindi nagkita. Naaalala mo pa ba ang daan papunta rito? Gusto mo bang magrebelde? Ilang araw kang hindi nagtrabaho at bumate. Ngayon kinakausap ka niya. Ayaw mo pa ring sumagot. Babawasan ko ang sweldo mo. Sige, bawasan mo. Sino sa tingin mo ikaw? Hindi mo ba pinapansin si Mr. Yu? Nasaktan ako 2 araw ang nakalipas. Naipaalam ko na sa presidente. Presidente, hindi ka maaaring magkasakit ng ganito katagal. Naguguluhan. 2 araw ang nakalipas. Ang lalaki ng Tianbao Group ay nasaktan sa ibaba. Siya kaya yon. Kung talagang siya ang batang ito, na nagpanggap akong siya ng ilang araw, hindi niya pa ako ibinubunyag. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Bahala ka. Anong pinag-uusapan niyo? Hindi ba't ikaw si Mr. Gong? Kumusta ka? Okay na ako kaya pumasok ako ngayon. Pinag-uusapan namin yon. 1 buwan na siyang hindi nagtatrabaho. Bawasan ng 1 buwang sweldo. Nagpahinga siya ng 7 araw para protektahan ng presidente. Alam na ng board, hindi pa lang na ipapaalam. Nandito na, may mas importanteng anunsyo. Simulan na natin, may mas mahalaga akong anunsyo. Nakakuha tayo ng utos mula sa mga boss. Ang tagapagmana ng Tianbao Group ay magiging chairman ng ating kumpanya. Huwag niyo akong istorbohin ngayon.
Mag-ingat kayo. Hindi kaya siya ang tagapagmana ng Tianbao, kundi... Magandang araw sa lahat ng CF employees. May good news akong ibabalita, ilang araw pa lang ang nakakalipas. Si Mr. Zhang, ang chairman natin, nailigtas sa parking lot ng isa sa atin. Siya si Gongling, ang tagapagmana. Iniligtas ni Gong si Mr. Zhang sa panganib. Iniligtas niya ang ating chairman. Palakpakan natin si Gongling. Susunod si Mr. Zhang para magsalita. Susunod si Chairman Zhang para sa kanyang talumpati. Maraming salamat sa dedication sa ZF Group. Pinahahalagahan ko rin si Gongling. Salamat sa pagligtas sa akin noong gabing iyon. Sa nakalipas na panahon, nagsilbi akong pansamantalang chairman ng ZF Group. Tulad ng kasabihan, ang dragon na walang ulo ay hindi maaaring tumayo. Susunod ako ay magiging kapalit. Si Jin Tianbao, chairman ng Tianbao Group, inanunsyo na ang bagong chairman ng ZF Group, isang sangay ng Tianbao Group, ay si Ji Gong. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Inaanyayahan ang bagong chairman para sa talumpati. Magsimula tayo dito. Ang pinakamasaya ako ay nakita ko ang aking ama. Pangalawa, ayoko ring maging chairman. Part-time employee lang ako. Hindi pwedeng maging chairman. Si Ji Jiang pa rin dapat ang chairman. Hindi tayo dapat maging sakim. Kaya, si Jiang Tanya pa rin ang chairman ng ZF Group at gusto kong pakasalan si Ji Jiang na ito. Walang makakapigil sa akin ngayon. Kasama ka na tagapagmana ng Tianbao Group.